na anime tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic kay crush, hihihi. Natawa na nga lang si Brad sabay inilabas ang ibon niya at pinasundan na nga ang mag-ama. Sermon naman ang inabot ng bida nating malungkot, sabay nag-sorry at ayon. Pinatawad naman agad ng kalbong marupok. Ngunit bilang parusang araw ay uulitin nito ang morning training nito sabay pinagbuksan pa nga ni Tatay Regromo ng pinto sa takot na masira't mawasak na naman ang pinto at isalaksak. Baka maseksak niya na raw ito mabait naman raw at masunurin si Mash. May kaunting amats lang raw talaga, haha. Muni-muni naman itong si Tatay Kalbo na kesyo nasa edad na nga rin daw talaga itong si Mash na gusto na ring lumabas-labas. Dagdag pa rito na matagal na rin daw kasi silang nakatago sa liblib na kagubatang ito at para na nga rin daw sa kapakanan ni Mash, at ngayon nga ay natimbrihan na ito ng mga magic police na ikinabahala ni Tay Regromo di alam ang gagawin. Hanggang sa napansin na nga nito ang isang kakaibang ibon sa kanilang bintana sabay pasabog na entrance na nga sila Manong Brad mong hinahanap ang walang markang si Mash. Samantala, training mode naman nga ang ating bida as per parusa nga nito na pinagmukhang cotton candy ang pagkalalaking dumbbell at nang matapos na nga niya ito sa loob ng 5 minuto ay diretso bumalik na ito sa bahay nila at hinihintay pa nga raw siya ng mga tinapay niya, at natigilan pa nga dahil nakalimutan na naman kung dehila ba o detulak ang pinto nila. Dito na rin niya narinig at ikinagulat ang komosyon sa loob, na kung saan nagdadadada itong si Brad tungkol sa mga walang magic nga raw ay walang karapatan at pribilehiyong mabuhay sa mundo nila at pilit pinapaamin ang matanda sa kung saan nga raw ba naroroon ang walang markang binata. Todo tanggi naman si Tay Regromo kahit todo binalibag na ito at nabugbog. Sabay pa flashback na nga ng may kalungkutang nakaraan nito, na puno ng kabiguan hanggang sa tumanda na nga raw siya. Umabot na nga rin daw siya sa puntong wala na talaga siyang mapuntahat na isip ang wakasan na lamang ang buhay niyang kasuklam-suklam. Hanggang sa ambang tatalo na lamang siya at magpapakamatay ay isang buhay ang sa kanya'y kumaway, isang abandonadong bata na walang marka ang bumungad sa kanya, at sa kanya nga ay nagbigay pag-asa, at parehas nga raw silang isinuka ng lipunan, sabay cute na tawa mula sa baby ay nahagkan. Kaya mula noon ay sinumpang ito ay alagaan, at kahit nga ano pa man ang mangyari at magkamatayan, magiging tatay raw siya rito at ipaglalaban. Nasaan nga raw ang bata, kulit pere nito sa matandang nakabulagta, hanggang sa sumigaw na nga itong si Kalbong Regro ng takbo Mash, takbo. Pinagsisipa na nga ito ni Brad Pitt wannabe ngunit tuloy peren sa pagsigaw ng takbo Mash takbo ang kalbo. Nabwisit na nga itong si Brad at tinutukan na ng pangmalakasang mahika si Tay Regromo, nang walang ano-ano'y pangmalakasang entrance na nga si Mash na inesmash na naman ang pinto, na nagpatilapon sa isang pulis na hapon. Punit na damit na naman nga ang natanggap ni Taba sabay pak malupiting sapak. Bakit di nga raw ito umalis banggit naman ni Tay Regro kay Mash na sinagot naman ito ng pamilya nga raw sila at walang iwanan. Tinawanan naman ito ni Brad sabay tapon rito ng pangmalakasang spell na maging dragon daw ay kinakatakutan. Pagmamayabang naman ni Taba ng pamumula lamang ang ambag, at sa gulat nga nila ay sinampal lamang ito ng bida nating binatilyo. Sa inis nga nito ay mas pinalakas pa lalo nito ang spell at ibinato sa ating bida ngunit isang sampal lang ulit ito sa ating bida. Patuloy peren sa pag-atake itong si Brad na ginawa na nga lang laro ni Mash nang may pa-volleyball at football pa sa mga magic bola-bola nito, may pa-juggle pa nga ito rito lakas maka-asar sa pulis na asar na asar. Kalaunan ay may pahiram na nga itong si Mash ng magic wand ng tatay niya kaya inakala ni Brad na marunong pala raw ito mag-magic kaya napadepensa itong wala sa oras. Hanggang sa ibato na nga ito ni Mash kay Brad ng mala baseball sabay tagos with gallows sa mukha nang di inakalat nam ang hangmangmang na pwede raw palang gamitin ang wand sa ganoong paraan. Maging si Tatay Kalbo niya ay di makapaniwala't sumakit ang ulo, sabay turo ni Mash at sabing threaten my family again and I will kill you na ikinashoot up na lang nito sabay I love you may deal ako para sa you. At dito iminungkahing once a year nga raw ay may isang estudyante na God's chosen nga raw at tinatanghal na divine visionary. Mag-enroll nga raw ito at atimin ito. Dagdag pa nito na kung sakaling mapili ito ay tapos na ang problema nila at di na nila kailangan pang magtago at tatanggapin na sila ng lipunan. Si Brad na nga raw bahala't backer niya at gusto niya lamang ay ang kalakip na yaman at prestihiyo nito. Kontra naman rito tatay nitong kalbo sabay dagdag pa ni Brad na di man nila ito tanggapin ay hahabulin parents sila Mash ng mga magic police maging ng buong bansa kahit saan man sila mapadpad. Bagamat malakas raw si Mash ay paano naman daw ang kalbong matanda? Magtatago na nga lang daw ba sila't maghahabulan o babaguhin niya ito at kalayaan ay ipaglalaban? At ayun na nga, pagkatapos niya pag-isipan ng 3 segundo ay omoo na ito at sa deal ay porsigido.
Bagamat kontra rito si Tatay Regro ay ginagawa nga raw niya ito para sa kanila at nang mabuhay na sila ng normal na kinatouch naman, ng tatay niyang Kalbat Haklubon, at dito na nga nagsimula ang pakikipagsapalaran ng anak na uliran, na pursigidong ipaglaban ang kalayaan, sa mundo ng makapangyarihan, gamit ang kamao lamang, kaya sana naman, bigyan ng oras at paglaanan, ng kahit isang like man lang, at pasubscribe na rin kung yung gusto lamang, salamat.